babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yun. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang pinaghahati-hatian ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatian ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo maunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. Magandang araw, May Padre. tanong lang po ako. Halimbawa po, isang araw, ikaw ay nag-aalmusal, nagkakape ka, at kung may maglalagay ng asukal sa iyong kape, iinumin mo ba? Yes or no? Yes. Opo. Hindi po ba? Kung ang maglalagay ng asukal dun sa kape mo, kaaway mo, iinumin mo ba yung kapeng yun? Medyo mapapaisip ka. Hindi po ba? Pero kung nakita mo naman na kumuha siya dun sa asukal, nilagay niya dun sa iyong tasa, dun sa iyong kape, iinumin mo pa rin. Asukal lang naman yun Hindi po ba? Pero, halimbawa, nagkakape ka nga, at pagkatapos, may naglagay ng kaunting lason dun sa iyong kape. Iinumin mo ba? Di ba hindi? Kung ang naglagay ng lason dun sa iyong kape, dun sa iyong tasa, ay kaibigan mo, iinumin mo pa rin ba yung kape? Hindi. Di po ba? Ano po ang punto? Ito po, isipin nyo. Kahit sino pa yung naglagay ng lason dun sa iyong kape, lason pa rin yun. Amen? Hindi mo tatanggapin, hindi mo iinumin dahil yan ay makakasama sa iyo. At di bali na kung sino man ang maglagay doon sa iyong inumin, basta't yan ay nakakabuti sa iyo, di po ba? Kahit na kaaway mo, ayaw mo yan, kung alam mo naman hindi lason, kung alam mo naman na hindi masama, tatanggapin mo pa rin, iinumin mo pa rin. Kaya nga po, napakahalaga na dapat bantayan natin yung ating mga tinatanggap. Kahit sino pa yung magbibigay, yung mahalaga, tanongin mo, ano ba yung kanyang binibigay? Napakahalaga. Bantayan mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Dahil ano man ang binibigay ng ibang tao, diyan dadapo ang kanilang ibibigay. Dahil kung makakasama sa iyo, huwag mong itong tanggapin. Dahil hindi naman po lahat ng binibigay ng mga tao ay nakakabuti sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Amen? Above all else, we should guard our mind, our hearts, and our souls. Di ba yung binabantayan mo ay yung mga mahalagang bagay lang? Amen? We only guard what is valuable. At wala na pong ibang pinakamahalaga sa ating buhay, kung hindi ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Kaya nga po, kung maalala nyo, ano ang turo ng ating Panginoon? What profit is a person if he gains the whole world and yet loses his soul? Nasa iyo na nga ang buong mundo, pero wala kang kaluluwa. Walang halaga yan, walang kwenta. Sabi ng ating Panginoon, meron tayong pinakamahalaga, tinanggap natin sa Diyos. Ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Kumusta na ang iyong tinanggap galing sa Diyos? Kaya nga po, balikan nyo din sa ating Ebanghelyo. Pinapaalala sa atin ng Panginoon. Jesus said, watch out, guard against the leaven of the Pharisees and of King Herod. Ano pang tinutukoy ni Jesus sa atin dito?
Ang mga Hudyo po kasi hindi naglalagay ng pampaalsa o ng lebadura sa kanilang tinapay para po hindi agad masira yung pagkain. Tandaan niyo po, noong unang panahon, wala naman pong rep, hindi po ba? Kung walang pampaalsa yung tinapay, magtatagal ito, mape-preserve ito. Hindi ito agad ma-expire. Ang pampaalsa o lebadura or leaven, pansinin niyo po, pag-aralan niyo, maliit lang yan. Pero nakakasira pala kalaunan. Ano po ang kasabihan sa English? It is small but terrible. Kaya nga po ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, mag-ingat tayo doon sa mga tahimik, doon sa mga nakatago, na maninira sa ating isip, puso, kaluluwa. Ang dami po kaya mga nalulung sa bisyo ngayon dahil nag-umpisa doon sa patikim-tikim na maliliit. Tinikman na kakaunti, yung alak, ba ngayon, hindi makatulog kung hindi iinom. Amen? Kakaunting hitit lang ng sigarilyo. Pero ngayon, nakakaubos ng isang pack, isang araw. Nag-umpisa lang sa paunti-unting pustahan, libangan lang daw, ba ngayon, nagkabaon-baon sa utang. Alam niyo po, pagdudahan niyo yung mga tao na nagsasabi sa inyo, wala naman masama eh. Huwag kang mag-alala. Kapag narinig mo na yan sa ibang tao, medyo dumistansya ka na sa kanila. Ang dapat mong pakinggan, unang-una, ay ang iyong konsensya. Hindi ibig sabihin sinabi ng ibang tao, yan ay tama, yan ay mabuti. Minsan, kapag kinukumbinsi ka, okay lang yan. Wala namang masama. Huminto ka muna. At kailangan mong suriin ito pag nilayan. Diba? Hindi ba ito makakasama sa akin? Kasi po, tandaan niyo kapatid, hindi naman lahat ng mabait sa iyo ay kaibigan mo. Amen? At hindi rin naman lahat ng masama sa iyo ay kaaway mo. Kapatid, kailangan nating maging mapanuri. Choose your company wisely. Because as the Bible said, bad company corrupts good character. Nakasalalay ang kabutihan ng iyong pagkatao diyan sa mga sinasamahan mo. Kalaunan naman, makikilala mo din ang tunay na pagkatao at ugali ng kasama mo. Ano po ang kasabihan? Mga ngawit din yan. Amen? Bigyan mo lang ng oras at panahon. Lilitaw din ang tunay niyang ugali. Amen? Sino ba talaga yung mga nakakatulong sa iyong kaisipan, sa iyong puso at kaluluwa? Yan dapat ang iyong samahan. Yan dapat ang iyong lapitan. Kampanya na naman po, malapit.